Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyo. Kapag tumulong ba tayo sa ating kamag-anak o sa ibang tao, ay dapat tayo maghintay ng kapalit? So related po dyan ang aking ibabahaging sulat sa inyo. Ngayon ay nakararanas itong ating letter sender ng hirap at umaasa na may tutulong sa kanya na kamag-anak. So, babasahin ko kanyang sulat na pinadala at inyong pakinggan. Pasok! Kilala ako sa barangay bilang si Tito Mario. Parlorista sa Cebu City na kahit 53 years old na, ako pa rin ang umaalalay sa pamilya. Ako ang nagugupit at nagkukulot para mapag-aral ko ang 7 kong pamangkin. Mga anak ng 2 kong kuya na puro construction worker noon. Sa bawat padala ko noon galing sa mga binabayad ng mga kliyente ko, hindi ako nagdadalawang isip na bigyan sila. Kapag kailangan nila ng tuition, baon, pambayad sa dorm o review center, ako ang tinatakbuhan nila. Ang saya ko noon kasi sabi ko nga, makatapos lang sila, masaya na ako. Kahit ako ay isa lamang trabahador sa parlor ng buong buhay ko. Pero nitong mga buwan, pakiramdam ko, laging pagod ang katawan ko. Madali akong hingalin at sumakit ang tagiliran ko. Nagpa-check up ako kahit tipid ako sa pera at doon ko nalaman na may liver cancer daw ako. Nanghina talaga ang binti ko sa balitang narinig ko. Kailangan ko raw ng mga test at mga gamutan na hindi ko kakayaning tustusan. Wala na rin masyadong kita at bihira na rin ang magpapaayos simula nung magkasakit ako. Pero sabi ko sa sarili ko, baka naman maalala ako ng mga pamangkin kong minahal ko at pinag-aral ko at tinuring kong mga anak. Nag-chat ako sa kanila isa-isa. Humingi ako ng tulong kahit nahihiya ako. Yung isa lang, si Jessa, ang nagpadala ng 10,000 at humingi pa ng sorry kasi yun lang daw ang kaya niya. Yung iba, ni kamusta, wala. Yung ilan, sin lang. Yung iba, hindi man lang nagsinungaling na magpapadala soon. Dined mo lang talaga ako. Ang sakit isipin na pinag-aral ko sila hanggang makapag-abroad. Pero ngayon na ako ang nangangailangan, parang wala akong pinagbuhusan ng pagod at pagmamahal. Ngayon, habang ramdam kong unti-unti nang bumibigay ang katawan ko, minsan naiiyak ako sa parlor habang nakaupo lang sa sulok. Akala ko noon, basta mabait kang tito at inuuna mo ang pamilya, may babalik sa'yo kahit kaunti. Pero ngayon, pakiramdam ko, mamamatay akong mag-isa. Hinihintay na lang maubos ang natitira kong lakas. Hindi ko alam kung galit ba o talagang napagod lang akong magmahal nang hindi naalala. Ang tanong ko lang naman sa sarili ko, mali ba na ako ay umasa na aalagaan din nila ako balang araw? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Ganyan kasi noong panahon, kung mapapansin ninyo, hindi lahat pero karamihan na pag-aral ang kanilang mga anak, pamangkin o kung sino man para sa pagtanda may aasahan tayo. Lesson na yan sa mga kabataan ngayon. Huwag kayong mag-aanak or mag-aako ng responsibilidad kung alam ninyo sa sarili ninyo kulang pa ang kikitain ninyo para sa sarili ninyo. Ipunin nyo ang pera para pagtanda nyo, kaya nyong bumili ng mga gamot ninyo. Hindi masama ang tumulong, pero bihira na ang may mabuting puso ngayon. Iba na talaga ngayon ang mga kabataan. Iba na sila mag-isip.
Ang maaari mo pong gawin ay lumapit ka sa mga LGU para ikaw ay matulungan. Tumulong tayo ng may mabuting intensyon at hindi dahil sa iniisip natin na babalik sa atin ang lahat ng naitulong natin pagdating ng panahon. Ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi natin maipipilit dahil depende yan sa upbringing o ugali ng isang tao. Kung kaya, walang masamang tumulong, huwag mo lang din kalimutan ang sarili mo para pagdating ng panahon ay hindi ka aasa sa iba para makasurvive. On the other hand, bigyan din natin ng benefit of the doubt yung iba. Sila ba ay walang pinagdadaanan sa buhay para hindi man lang sila makapag-reply na kamustahin ka? Baka kasi may pagsubok din na pinagdadaanan kaya nahihiyang mag-reply para sabihin na wala silang maitutulong. Ito ang mapait na realidad. Ikaw na tumulong, ikaw pa ang kawawa bandang huli. Unang-una, di mo obligasyon ng mga pamangkin mo. May mga magulang sila. Dapat nag-invest ka sa sarili mo at inalagaan ang sarili. Para kung magkasakit ka man, ay kaya mo magpagamot. Minsan, di ka isasalba ng sobrang pagiging mabait. Bagkos, ito pa ang maglalagay sa iyo sa mapait na katotohanan. Dapat ang ginastos mo sa mga pamangkin mo ay inipon mo para sa iyong pagtanda. Minsan kasi may mindset din ng mga tao na parang nag-invest ka at sa tingin mo, pinag-aral mo sila, pagdating ng panahon ay tutulungan ka. Hoping na one day mag-give back at tumanaw ng utang na loob ang mga pamangkin mo. But take note, hindi mo control ang isip nila, hindi ka sure na lilingunin ka. Sana maging aral na ito sa ibang tao. Dapat, always save something for yourself. Yan ang natutunan ko. Kahit pa para sa anak mo, dapat huwag mong ibuhos lahat. Kasi darating talaga yung panahon na iiwan ka nila at iba na yung magiging priority nila. And also, naniniwala ako na iba yung kabataan ngayon. Di na uso sa kanila yung utang na loob. Dahil sabi nga ng iba, idolo nila si Carlos Yulo. Nakakalungkot. Pero ito na yung reality of life ngayon. Pag wala ka ng pera, you're nothing. Kahit ano pang ginawa mo para sa iba at sa pamilya mo. Kahit gaano ka pa naging mabait noon. Katuwiran nila, may sarili rin silang buhay. So that is my payo. Dapat ang gawin ng bawat tao magtira para sa sarili nila. Para pagdating ng araw ay hindi sila mukhang kawawa. Hindi lahat marunong lumingon. Hindi lahat dadamayan ka sa panahon na ikaw naman ang nangangailangan. Kaya huwag todo bigay, kahit kadugo pa man. Matuto tayong mag-ipon para pagdating ng ating pangangailangan, mayroon tayong madurukot. Mali yung umasa, mabuti ang magbigay at tumulong. Pero huwag nating kalimutan ang ating sarili. Paghandaan ang pagtanda, mag-ipon, magbayad ng SSS para sa iyong retirement. Tayo ang may responsibilidad sa sarili natin. Kaya habang malakas pa tayo, paglaanan natin ang ating pagtanda. Huwag natin iasa sa ating mga anak o sa mga pamangkin na nailalagaan natin o sinustentuhan natin. Masakit kasi ang mabigo at umasa. Kung makakaalala sila, mabuti. Kung hindi, ayos lang. Ipagdasal na lang na sa pamamagitan ng Panginoon ay maibsan ang sakit na nararamdaman mo. Nakita ng Panginoon kung gaano kabuti at gaano kakamahal ang mga pamangkin mo. Panginoon na bahala sa kanila. Pabayaan mo na huwag ka nang umasa sa kanila, mas masasaktan ka lang. Ipanalangin mo na lang sa Panginoon ang hinaing mo kasi siya lang ang makatutulong sa iyo sa ngayon. Ang Panginoon mismo ang magbibigay ng taong makatutulong sa iyo. Sana mapabuti ang kalagayan mo ngayon. God is always be with you. Huwag kang makalimot na magdasal. So, ang masasabi ko lamang dito kay letter sender, kahit tayo ay tumulong sa ibang tao o sa kamag-anak, hindi talaga tayo dapat maghintay ng kapalit. Ang dapat nating gawin ay mag-ipon tayo para sa ating sarili. Tulad ng nangyari kay letter sender, kailangan niya ng pera para sa kanyang pagpapagamot.
At dahil binuhos niya lahat sa kanyang kamag-anak ng kanyang pera, ngayon na siya ang nangangailangan, ay wala siyang madupot sa kanyang bulsa. So, ang maa-advise ko lamang dyan sa inyo, mag-ipon kayo, huwag umasa sa iba. Huwag kayong umasa sa mga tinulungan ninyo dahil hindi natin talaga alam ang kanilang ugali. Nagbabago talaga ang isang tao kapag minsan ay may pera na. Kaya dapat, lagi tayo magtatabi para sa ating sarili at huwag iasa sa ating mga kamag-anak kapag tayo ay nagigipit. So, hanggang dito na lamang po ang ating isang episode ng Letter of the Day. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa aking mga ibinabahaging sulat. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at don't skip ads. Napakalaking tulong po ito para sa katulad namin na maliliit na content creator. God bless everyone. See you again on my next video.